Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng Samaritana kay Jesus, "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good evening po. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-36 na taong anibersaryo ng pagkakatalaga ng ating parokya. Inaalaala rin natin si San Lorenzo Ruiz. Alinman sa mga ito, gaya ng lahat ng panlabas nating debosyon at pagdiriwang, ay tumutukoy sa kaluluwa at tumutungo sa kalooban. Ito po kasi ang tunay na templo ng Espiritu Santo. Dito siya gumagawa. Nangangahulugan po ito na ang paglalaan sa Diyos ng bagong templo ay paglalaan din sa Kanya ng bagong dambana, ng bagong tahanan sa ating mga kalooban. Kung paanong nililinis natin ang ating kapilya, itong part na ito katatapos lamang, ngayon yun namang part na yun, pinagaganda at dinidekorasyonan. Ganoon din sana ang ginagawa natin sa ating kalooban. Konkreto nating maisasakatuparan ito sa pamamagitan ng pagpapalaya ng ating sarili sa mga inaakala nating makapupuno sa kakulangan natin at makapagpapalakas sa kahinaan natin. Sa pagiging connatural ng pagdarasal, pag-aayuno at paglilimos, hindi lamang sa mga araw ng pangilin, kundi araw-araw, nabibigyang pagkakataon po natin ang malayang pagdaloy ng grasyang ito na siya namang maghahanda sa atin para tanggapin at gawin ang niloloob ng Diyos. Nakikita po ng mahal na poong Jesus Nazareno ang pagsisikap nating ito na maghanda ng Kanyang panahanan sa ating kalooban at sa ating sambayanan, maging sa ating kapilya. Siya na tumuloy at tumutuloy sa bahay ng gaya nating mga makasalanan. Kung naalala ninyo, tumuloy siya sa bahay ni Mateo, sa bahay ni Zaccheo, nakikain, nakiinom, kasama ng katulad nating mga makasalanan. Tumutuloy siya para isanctify niya ang kanyang tinutuluyan, para pabanalin at isugo sa isang misyon ng pagpapalaganap ng pagmamahal ng Diyos.
Ito po ang ating misyon. Ito ang pinag-alayan ng buhay hanggang kamatayan ni na San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama. Kung may 1,000 man siyang buhay, lahat ng iyon ay iaalay niya sa Panginoon. Kaya lang mga kapatid, iisa lamang ang ating buhay. Ni hindi siyam, isa. We only live and we only have one life to live. Paano po natin ito gugugulin?